Ito ang hindi magawa-gawa ng mga nagdaang presidente at sa kasalukuyang presidente ngayon. Ang banggain ng mga oligarkiya sa Pilipinas na isa sa naghahakot ng yaman ng bansa at koneksyon sa gobyerno na pinapaboran ang kanilang layunin sa bayan. Dahil sa pera at kapangyarihan na patuloy na nagpapayaman at nagpapahirap sa atin na ang tanging nakikinabang sa kanilang negosyo sila at ang mga politiko na kanilang suportado. Ito ang pinakaayaw nilang mangyari ang pagbabalik ng isang Duterte sa gobyerno. Dahil mapipigilan ang mga ito sa kanilang layunin sa bansa, kapag ang isang pangulo ay matalino na may kamay na bakal na pagpapatakbo, gamit ng taong ito ang tapang at malasakit sa bayan, ganitong katindi ang presidenteng ito na hindi nadidiktahan. Ito panoorin nyo kung paano niya hinarap at pinasunod ang mga oligarkiyang ito. Kayong mga mayaman, pay your taxes. I will be announcing formally, because I would like to have the list completed. Lahat kayong mga milyonary mayaman dito sa Pilipinas, pay your taxes or I'll invite you for questioning. Ganun na ang gusto ninyo. That's the way that you understand it. Payaman kayo ng payaman, milyonary. How do I collect the right taxes? You're cheating government. You're destroying the Filipino people. It won't happen during my watch. Na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control of, walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rudy Duterte lang. So siguro naman yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan, walang mga sasakyan. You know, yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart, you know, yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, you know, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. You know, I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal nyo yung tatay ko dahil alam nyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one found cheating the government of its due. Binalaan din ni Pangulong Duterte ang business tycoon, chairman at CEO ng Philippine Airlines na si Lucio Tan na ipasasara niya ang NAIA Terminal 2 kung hindi nito babayaran ang mga utang sa gobyerno. Ibinunyag din ng Pangulo na tinanggihan niya ang negosyante na pondohan ang kanyang kampanya noong 2016 at kabilang na nga rito si Lucio Tan. Kaya kayong mga yayaman na yung mga tax evasion ninyo, magbayad kayo. Kaya si Lucio Tan, halos to the last day ng kampanya, habol ng habol sa akin yan. Kasi gusto magbigay ng pera. Lucio Tan has almost 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat ito pay.
Ayon sa Department of Transportation, umabot sa 7 bilyong halaga ng navigational fees at iba pang charges ang hindi binayaran ng PAL sa gobyerno. Kasama dito ang 6.97 bilyong pisong utang sa Civil Aviation Authority of the Philippines, habang 322 milyong piso naman sa Manila International Airport Authority. Ayon sa kagawaran, humiling ang airline company na bayaran ang nasabing utang sa loob ng 7 taon, ngunit tinanggihan nila ito. Lucio Tan, 6 billion. Noon pa yan. Walang kolekta-kolekta. Walang bayad-bayad. Kasi matakot na mag-enforce ang ano dyan, Mayor. Kasi pag ginalaw mo, gastusan ka raw ng destabilization. Ako di, mas mabuti, mag-contribute siya doon. Kasi kung may maniwala pa ng sundalo sa akin, siya unahin ko. Yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power, tapos ganun yung ugali, na mahilig manggipit at mga abuso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulong man ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambayan ng mga Pilipino. Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Bakit isa lang nagsasabi na tama? Kayo, hindi nyo alam? Energy level 10 nga daw not following instructions. Okay lang. Alam nyo, yung tumakbo, yung tatakbo na yung tatay ko, lahat kami magkakapatid, hindi talaga pumayag. Kaya isa ring value yun. Kasi alam ko talaga, pagka nahamon yun, ibibigay niya talaga buhay niya para sa inyo.